Mga kababayan, mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, kayo po ay aking binabati ng magandang gabi. Ang ating programang ang Tinig na Reformasyon ay muling nagbabalik ngayong gabi upang ating ipagpapatuloy ang ating dating ginagawa na Bible Study Series tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. Aking binabati ang lahat ng mga nakikinig ngayon, ating mga suking tagapakinig at ang mga baguhan na ngayon lamang din nakikinig. Binabati ko kayo ng magandang gabi at nawa ay lahat kayo ay nasa mabuting kalusugan at ligtas sa sakit na COVID-19 na siyang pinangangambahan ng maraming tao sa buong mundo ngayon. Akin din pong binabati ang ating mga viewers sa Facebook. Welcome po kayong lahat sa ating ginagawa na pag-aaral dito sa radyo. Ngunit ginagawa natin na live sa Facebook para naman sa kapakanan ng ating mga kaibigan, mga kababayan, mga kapatid na hindi maaabot ng ating tinig dito sa radyo. Sa ating pagpapatuloy mga kapatid ay tayo po muna ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos sa kitaasan po ng mga langit, kayo po ay aming pinupuri, pinapasalamatan, dinadakila sapagkat kayo ang Diyos na lumalang sa langit at sa lupa at pinagmumulan ng lahat ng mabubuting kaloob at pinagmulan din ng aming buhay. Maraming salamat po at patuloy ninyo kaming ginagabayan. Tulungan niyo po kami ngayong gabi sa aming pag-aaral. Nasa ganon ay maintindihan po namin ang paksa na aming pag-aaralan. At pagpatawad niyo ang kasalanan ng bawat isa sa amin. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So ngayong gabi ay pagpapatuloy po natin mga minamahal na mga kapatid ang pag-aaral tungkol sa ng hayop at ng kanyang tanda. Dahil hindi po tayo tapos sa paksa na ito. Tungkol pa lamang po sa hayop ang ating tinatalakay sa nakalipas. Hindi pa natin tinalakay ang tungkol sa larawan at tanda ng hayop, kung ano ang mga ito. So ibig sabihin na marami pa tayong dapat na pag-aralan at mahaba-haba pang panahon ang ating gugugulin sa pag-aaral dito sa paksa ng hayop at ang kanyang tanda. Subalit hindi tayo dapat mapagod sa ating pag-aaral mga kapatid sapagkat ang nakataya rito ay ang ating buhay at buhay ng ating mga pamilya. Alalahanin natin ang katakot-takot na babala ng ikatlong anghel sa Revelation 14 verse 10 and 11. At ang kanyang larawan ay tatanggap sa kanyang tanda at tatanggap sa kanyang tanda ay paiinumin sa mangkok ng galit ng Diyos at pahihirapan ng pitong salot. Kaya't samahan po muli ninyo ako ngayong gabi at ipagpatuloy natin ang ating pag-aaral at ating tuklasin kung ano talaga ang tinutukoy sa hula na hayop na may larawan at tanda. Nalaman natin mula sa Daniel chapter 7 verse 23 na ang hayop na may tanda ay hindi literal na hayop kundi ito ay sumisimbolo sa isang kaharian o gobyerno. At batay sa pag-aaral natin sa mga katangian ng hayop na ibinigay ng hula ay ating natumbok na ang sinisimboluhan ng hayop na may tanda ay walang iba kundi ang gobyerno ng Papa o Papacy na pinamumunuan ng Papa sa Roma na mas kilala sa pangalan na Roman Catholic Church. Mayroon tayong pinag-aralan na 6 na mga katangian na nagpapakilala na ang gobyerno ng Papacy ang sinisimboluhan ng hayop na may larawan at tanda. Una ay ang sabi ng Revelation 13 verse 2
na ang successor ng dragon ay ang hayop. Ating nalaman na ang sinisimboluhan ng dragon ay ang pagan Roman Empire. At ayon sa history, ang naging successor ng pagan Roman Empire ay ang Papal Roman Empire na nahulog sa kamay ng papacy na pinamumunuan naman ng Papa sa Roma. Ikalawa ay ang sabi ng Revelation 13 verse 1 na ang hayop ay magtataglay ng political at religious powers. Kasi ang ulungan niya ay may masusumpungan daw ang salitang pamumusong, which is a religious term. Kaya nagbabadya o nagpapahiwatig na ito palang hayop na ito, itong gobyerno na kinakatawanan ng hayop, ay hindi purely political, kundi may kasamang religious. So, nag-combine ang political at religious power sa kanya. At ating napag-alaman na ang katangiang ito ay nakita sa papacy, na sa kanyang mahabang pamamahala sa sanglibutan ay hawak niya ang politika at relihiyon sa kanyang kamay. Yan. Ikatlo ay ang sabi ng Revelation 13:5 and 6 na ang hayop ay magsasalita ng pamumusong. At batay sa John 10:33, si Pope Leo the 8th ay nagsalita ng pamumusong nang sabihin niya na we hold upon this earth the place of God Almighty. Yan. Batay naman sa Luke 5:21 ay gumawa din ng mga pare ng pamumusong dahil sila ay nagsasabi na nakakapagpapatawad daw sila ng kasalanan ng tao laban sa Diyos. Okay. Ikaapat ay ang sabi ng Revelation 13 verse 7 na babakahin at pagpapatayin ng hayop ang mga banal ng Diyos. Ating napag-alaman na ginawa ng Roman Catholic Church ang pag-uusig sa mga Kristiyano sa panahon ng Dark Ages, na kung saan ay humigit kumulang 50 million katao ang kanyang pinatay ayon sa patutuo ng kasaysayan. Pero sabi ng mga historians, minimum estimate pa lang yan. Maaring mas marami pa dyan. So, ikalima ay ang sabi ng Revelation 13 verse 7 na ang hayop ay kanyang pamamahalaan ang bawat angkan at ang bawat wika. Ang ibig sabihin na maghahari sa buong mundo. At ating napag-alaman ng Romano Katoliko ay namahala sa buong mundo sa lahat ng angkan, bansa at wika sa mahabang panahon. Number 6, ika-6 ay ang sabi ng Revelation 13 verse 5 na ang hayop ay maghahari sa buong mundo sa loob ng 42 prophetic months. Sa makatuwid ay 1,260 years in literal fulfillment. Ating napag-alaman na ang Romano Katoliko ay naghari sa buong mundo sa eksaktong 1,260 years mula noong taong 538 AD hanggang sa taong 1798. Ito po yung period na kung saan ang Roman Catholic Church ay nagiging pinakamakapangyarihan sa buong mundo. At siya yung siya nag-exercise ng pinakamataas na nakapangyarihan sa iba't ibang mga bansa. Okay, so walang ibang gobyerno o organisasyon ang umiral sa buong kasaysayan ng mundo ang nakaganap sa 6 na katangian na ito ng hayop, kundi ang gobyerno ng papacy na pinamumunuan ng Papa sa Roma. Kaya't walang kaduda-duda na ang Romano Katoliko ang sinisimboluhan ng hayop na may larawan at tanda na binabanggit sa aklat ng Revelation. Subalit kung mayroon pa diyan ang hindi palubos na naniniwala, ay nais kong ibigay ang isa pang pagkakakilanlan na binanggit sa hula na magpapatibay na ang Romano Katoliko talaga ang sinisimboluhan ng hayop na may tanda. Kaya ito po ang ikapitong katangian, at ito'y mababasa sa Revelation chapter 13 verse 3 na isa, sabi po doon, na isa sa kanyang ulo ay nasugatan ng sugat na ikamamatay. Yan, ibig sabihin na matapos na ang hayop ay maging makapangyarihan sa lahat at maghari sa loob ng 1,260 years,
ang kanyang kapangyarihan ay aalisin at mapuputol ang kanyang mahabang paghahari sa buong mundo. At ang hulang ito ay nangyari din sa kasaysayan ng Roman Catholic Church. Dahil talagang naputol yung mahaba niyang paghahari dito sa mundo ay naputol. Kaya't nakita natin na sa ngayon hindi naman na siya nag-e-exercise ng power sa lahat ng hindi niya na-overpoweran ang lahat ng mga bansa dito sa mundo. Yan po ay simula nung bumagsak, nung maputol yung kanyang paghahari sa buong mundo. At ayon sa hula, kasi pinahintulutan siya na maghari sa loob ng 42 months, na ang ibig sabihin ay 1,260 years. At eksakto na nung natapos yung 42 months na yon, talagang pinahinto na siya. Huminto na yung kanyang paghahari. Kaya mula noon hanggang ngayon, hindi na siya ang bali naghahari sa buong mundo. Hindi katulad noon na talagang pati mga hari sa iba't ibang bansa ay yumuyuko sa kanya. At pag hindi nga sumunod sa kanyang kalooban, ang kayang-kaya niyang pabagsakin. Pero ngayon, hindi na niya kaya dahil wala na siyang power na ganon. Okay, so basahin po natin ang isang sipi sa Chambers Encyclopedia sa ilalim ng article na Pius. Okay, basahin natin kung paanong nangyari ba. Ano bang nangyari kung paano ba ito na nasugatan ang hayop ng malubhang sugat na parang ikamatay. Yun ay sa pangitayin, pero sa katuparan, Directory ordered the invasion of Rome. Berthier entered the city. Berthier, pero pronunciation daw nila Berthois. February 10, 1798, and took possession of the castle of St. Angelo. Pius VI was called on to renounce his temporal sovereignty, and on his refusal was seized February 20 and carried away to Siena, and afterwards to the celebrated Certosa or Carthusian monastery of Florence. On the threatened advance of the Austro-Russian army in the following year, he was transferred to Grenoble and finally to Valence on the road, where, worn out of age and by the rigor of confinement, he died in August 1799 in the 82nd of his age and the 24th of his pontificate. So yan po ang sabi ng Chambers Encyclopedia na article Pius. So yan ang nangyari po. February 10, 1798, nahuli itong si Pope Pius VI, Papa. So nung nahuli siya, ginawa siyang prisoner. 1 year lang na napriso, pagkatapos namatay siya sa prisuhan. Yan po mga kapatid ang nangyari. Kaya bumagsak na ang power ng papacy at that time. Hindi na niya makontrol yung ibang mga hari katulad noon. Ito pa ang isang patunay, dito sa Manual of Church History, Volume 2, page 444, na sinulat ni Albert Henry Newman. In 1795, Pius VI joined the coalition of European powers against France and put an army of 12,000 men in the field. Napoleon Bonaparte, at the head of the victorious French army, seized the Pope's possessions in Bologna and Ferrare and compelled him to pay an indemnity of 21 million francs. Nung 1798 yan 1795. Okay. Hindi pa ito yung pagkahuli sa kanya. Yung 1795, ayan, bali pinenalize ni Napoleon Bonaparte itong si Pope Pius VI. Kasi kumampi siya doon sa kalaban ni Napoleon Bonaparte. So nagbigay siya ng 12,000 na mga sundalo doon sa kalaban para ang purpose is talunin ito si Napoleon Bonaparte. Pero ang nangyari, nanalo si Napoleon. Kaya dahil doon sa ginawa, bali hiningian siya ng fine
na malaki pero hindi siya nagbayad. When the Pope resorted to efforts at evasion, evasion ibig sabihin inavoidan niya yung pagbabayad, parang tumanggi siyang magbayad. The indemnity was increased. Pinataasan ngayon ni Napoleon Bonaparte yung hinihingi niya. Pero hindi pa rin nagbayad. So in 1798, Rome was captured by the French. A republic was proclaimed and the Pope was taken to France as a prisoner where he died in August 1799. Yan ang pagsasalaysay ni Albert Henry Newman sa kanyang aklat, The Manual of Church History, Volume 2, page 444. So yan po ang nangyari mga kapatid. Bilang kaganapan ng hula, ang Romano Katoliko na sinisimboluhan ng hayop na may tanda ay nasugatan ng sugat na ikamatay. Totoo nga naman na parang malaking sugat yun na ikamatay. Yung nangyari sa kanya. Pero mo yung pinakamakapangyarihan sa buong mundo ay hinuli tapos ibinilanggo at namatay doon sa bilangguan. That is a great blow to the papacy. Ayan po ang nangyari. Kaya natupad din ang salita ng Diyos sa Revelation 13 verse 10. Nasabi doon sa wikang English, He who leads into captivity shall go on to captivity. He who kill with the sword must be killed with the sword. Sa Tagalog, ang sino mang magpapabihag ay dadalhin siya sa pagkabihag. At sino mang pumapatay sa tabak ay sa tabak din sila papatayin. So, nakita ninyo ang nangyari, bumaliktad. Dati na ang nagpapabihag ay ang Pangulo ng Katoliko, yung Pope, ang laging nagpapabihag. Pero ngayon, siya naman nagiging bihag. Dati, ang kanyang mga sundalo ang pumapatay. Ngayon, sila naman ang namamatay. Kasi natalo nga yung kanilang mga sundalo. Ayan. So, ganyan ang kaganapan ng hula tungkol doon sa hayop na siya ay nasugatan. Kung saan na doon, nasabi na ang hayop ay nasugatan at pagkatapos ay namatay, ay di ibig sabihin na yung Katoliko na abolish. Pero hindi man, nasugatan lang pero hindi naman namatay. So, ganun, bumagsak lang, humina, pero hindi naman na-abolish o hindi nawala ang papacy o Romano Katoliko. Buhay na buhay pa rin pero malaki ang nagiging epekto, malaki ang paghina ng kanyang kapangyarihan. At mula sa taong ito ay bumagsak na ang kapangyarihan ng Romano Katoliko sa buong mundo. Hindi na siya yung most powerful sa buong mundo. The papacy no longer hold the same universal power that he used to exercise for over 1,000 years. Pagkatapos ng pagkahuli ng Papa ng Roma, sa taong ito ay nasundan pa ng ibang pangyayari na kung saan ang ibang mga Papa sa Roma ay hinuli at ikinulong. Ibig sabihin, ito ang pangunahin na nangyari na pagkahuli ng isang Papa at nakulong. Pero pagkatapos nito, naulit pa sa karanasan ng ibang mga sumunod na mga papa. Meron pang mga nahuling na papa at nabilanggo, ganyan. So, bumalik sa kanila. So, ang tanong dito, mayroon ba kayong nakita mga kapatid na isang gobyerno na umiral sa kasaysayan ng mundo na nagtataglay ng political at religious powers? Number 1. Number 2, na namahala sa dating teritoryo ng paganong imperyo ng Roma. Number 3, na tumanggap ng trono at kapangyarihan mula sa paganong imperyo ng Roma at kinilala bilang successor ng paganong imperyo ng Roma. Number 4, na nagsasalita ng pamumusong laban sa Diyos. At number 5, na naghari sa buong mundo sa loob ng 1,260 years. Number 6, na nag-usig at pumatay sa maraming mga banal ng Diyos. At number 7, na pagtatapos ng kanyang mahabang paghahari sa mundo ay nasugatan ng sugat na ikamamatay, kaya't naputol ang kanyang mahabang paghahari sa mundo. Maliban sa meron ba kayong nakita na nakaganap ng ganito? Maliban sa Romano Katoliko? Sa palagay ko wala. At ako rin din naniniwala, wala din akong nakikita.
Wala tayong mababasa sa kasaysayan ng mundo na dumaan ng ganitong karanasan. Di ba? So, mga kapatid, tanging ang Romano Katoliko lamang ang nakaganap sa mga hula na yan. Wala na pong ibang gobyerno na maituturo ng kasaysayan na nakaganap sa mga hula na yan. Kaya't walang kaduda-duda na ang hayop na may tanda na binabanggit sa aklat ng Revelation ay sumisimbolo talaga sa papacy, na mas kilala sa ating bansa sa pangalan na Romano Katoliko. Ayan. Ngunit hindi pa po tayo tapos sa pag-aaral ng katangian ng hayop na sumisimbolo sa Romano Katoliko. Mayroon pa pong isang katotohanan na binanggit sa Revelation 13 na magpapatibay na ang Romano Katoliko nga ang sinisimboluhan ng hayop na may tanda. Mangyari na alam siguro ng Diyos na may mga taong mapagduda katulad ni Apostol Tomas, na kahit sinasabi na nga ng kanyang mga kasamahan na si Jesus ay nabuhay at nabuhay na maguli, at nakita nila mismo sa kanilang dalawang mata, ay ayaw pa rin maniwala hanggang hindi daw niya personal na makita at mahawakan. Kaya't kung mayroon pa sa inyo ang may natitira pang pagdududa kung ang Katoliko, Romano Katoliko ba ang talagang sinisimboluhan ng hayop na may tanda o hindi, mapagkatapos na nabanggit ko na meron ng 7 dito na natalakay natin na tanda na magpapakita na siya na talaga yung katuparan ng hula ng hayop. Pero kung meron pa po sa inyo ang nagdududa, meron pang ibinigay ang Panginoon ng isa pa na tanda para talagang ibig sabihin gusto ng Panginoon na magkaroon makumbinsi sana ang lahat na maniwala. Alam niyo kung bakit na maraming hindi na maniniwala? Unang-una, sapagkat hindi sila na nakakaalam sa kasaysayan, no? At saka ikalawa, sadyang ang puso ng tao ay mapagduda talaga. Kaya't ito, nais kong ibigay po sa inyo ang isa pa na natawag dito na katangian o pagkakakilanlan na magpapakita na talagang itong Romano Katoliko ang sinisimboluhan ng hayop na may tanda. At ito ay inibigay ng Diyos na ito, ikawalo na ito, alang-alang sa mga tao na mahirap na maniwala, sa layunin na sana po ay talagang lubos tayong maniwala. Ang isa pang pagkakakilanlan ay ang bilang ng hayop na tinatawag na 666. Basahin po natin ang Revelation 13 verse 18. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 666 o 660 and 6. Ayan. Sa Tagalog, nangangailangan ito ng karunungan. Sino mang may pangunawa ay unawain ang bilang ng hayop, sapagkat ito ay bilang ng isang tao. Ang bilang niya ay 666. Yan. O 666. Magkaka-diferensya tayo, hindi magkakapareho sa ating pagbigkas. Ayan na lang, 666. Alam nyo mga kapatid, hindi magkakatugma ang unawa ng mga mangangaral na mga Kristiyano pagdating sa number ng hayop na 666 na ito. May nabasa ako na sabi ng isang mangangaral na ang 666 daw ay ang number ng pangalan ni Nero Caesar na nag-persecute sa mga Kristiyano sa Roma sa panahon ni Apostol Pablo. Yan. Yan. Ang sabi naman ng isa na nabasa ko rin, ang 666 daw na ito ang number ng pangalan ni Hitler sa Germany na nag-persecute sa mga Hudyo noong Second World War. Meron din akong nabasa na sabi naman ng isa na ito daw ang number ng pangalan ni Ellen G. White. Kaya si Ellen White daw ay Antikristo.
Meron din akong narinig noon na yan daw ang number ng pangalan ni Felix Isagon Manalo, na founder ng Iglesia ni Cristo. Kaya iba-iba ang mga paniniwala ng tao. At baka mamaya ay may magsasabi na ito ang number ng aking pangalan. Numero ng aking pangalan. At baka mamaya pati pangalan ninyo, pag kinuwenta nila ay lalabas na 666 din ang sumada. Ngunit ganito mga kapatid, tandaan natin ang sabi ng talata ng Revelation 13 verse 8, na ang 666 ay bilang ng hayop o number of the beast. Ibig sabihin na ito ay isa sa mga binigay ng hula na katangian na magsilbing pagkakakilanlan upang matumbok natin kung ano ang sinisimbulhan talaga ng hayop na may tanda, upang huwag nating sasambahin at upang maiwasan natin ang galit ng Diyos. Kaya hindi po pwedeng basta mag-calculate tayo ng pangalan ng kung sino-sinong tao diyan. Kahit pa na may pangalan na makita natin na ang sumada ng numerical value ng kanyang pangalan ay 666, pero hindi naman makita sa kanya yung 7 ibang katangian ng hayop na ating pinag-aralan, ay hindi pa rin natin masasabi na siya na ang sinisimboluhan ng hayop na may tanda. Halimbawa lang po, hindi ko sinasabing totoo, pero halimbawa lang po na magkataon na ang numerical value ng pangalan ni Felix Manalo ay totoo nga na 666, hindi pa rin pwedeng sabihin na siya na ang sinisimbolan ng hayop na may tanda at doon sa aklat ng Apokalipsis. Bakit hindi? Sapagkat mayroon pang ibang katangian na binigay ng hula na pagkakakilanlan kung sino talaga ang sinisimboluhan ng hayop na may tanda. Kaya't ang tanong, yun bang religious organization? For example lang, i-apply natin dito. At gusto ko lang ipakita sa inyo yung prinsipyo, no? Halimbawa lang na i-apply natin dito sa organisasyon na tinayo ni Felix Manalo. Kasi sabi nga ng iba na siya nga daw ay yung pangalan niya lalabas kung kwentahin ng tama is 666 ang kalalabasan. Pero sabi ko nga, hindi pwedeng basta 666 kasi yan na nga ang katuparan ng hula. Hindi po. Kailangan na tignan natin kung matupad ba sa kanya yung ibang mga katangian. O halimbawa, ganito, itatanong natin, nagtataglay ba ang INC ng political at religious powers? Yun ang isa na katangian kasi. Siyempre ang sagot ay hindi. Religious powers mayroon, pero political power ay wala. Ikalawa, namahala ba ang INC sa dating teritoryo ng paganong imperyo ng Roma? Hindi rin. Dito lang siya sa Pilipinas. Pero sa ngayon ay dumami naman na, pumunta na sa ibang bansa, marami na silang kapilya sa ibang bansa. Number 3, tumanggap ba ang INC ng trono at kapangyarihan mula sa paganong imperyo ng Roma? At si Manalo ba ang successor ng mga emperador ng Roma? Hindi rin. Nagsasalita ba si Manalo ng pamumusong laban sa Diyos? Hindi rin. Naghari ba ang INC sa buong mundo sa loob ng 1,260 years? Hindi rin. Nagsimula lamang umirang INC mula noong maitayo noong 1914. Pinag-uusig ba ng INC ang mga banal ng Diyos? Hindi rin. Yan. So, kung ganon, ay hindi pwedeng si Felix Isagon Manalo ang katuparan ng hula ng hayop sa Revelation 13:1-9 at 14:15. Kahit pa magkatotoo na ang bilang ng kanyang pangalan ay 666 nga. Hindi, dahil hindi natupad sa kanya ang ibang mga pagkakilanlan. Ganon po yon mga kapatid. Kaya kung sino man ang nagsasabi na si Felix Manalo ang katuparan ng 666 sa Bible, ay mabuti pang tumahimik at huwag nang ituro ang ganyan dahil mali. Ganon din sa kaso ni Ellen White, na sabi ng iba, siya na naman daw. Pagkwentahin mo yung kanyang pangalan, 666 din daw. Ay hindi rin pwede yon. Kahit pa yung number niya 666, hindi siya yung katuparan pa rin ng hula, kasi hindi naman natupad sa kanya yung ibang mga katangian na pagkakakilanlan sa kung sino talaga yung sinisimboluhan ng hayop na yan. Ganon din yung kaso ni Nero Caesar at ni Hitler.
Kahit yung pangalan nila ay lalabas na 666 ang numerical value, hindi pa rin sila ang magiging katuparan ng hula dahil nga hindi naganap sa kanila yung ibang mga katangian. Kailangan na lahat ng mga katangian ng hayop na sinabi sa hula ay matupad sa tao na yan at sa kanyang pinamumunuan na organisasyon o gobyerno bago natin sabihin na ang tao na yan at ang gobyerno na kanyang pinamumunuan ang sinisimboluhan ng hayop na may tanda. Yan po yung prinsipyo doon, mga kapatid. No? At yamang nakita natin na ang 7 katangian na magsilbing pagkakakilanlan sa yamang nakita natin na ang 7 katangian na magsilbing pagkakakilanlan sa sinisimboluhan ng hayop ay nakita natin ang kaganapan sa Romano Katoliko. Kaya't huwag na tayong lalayo pa at maghanap kung anong pangalan ang ating i-calculate kung magiging 666 ba o hindi. Dito na po tayo maghanap sa loob ng Romano Katoliko at titignan natin kung itong isang pagkakilanlan ay makikita ang kaganapan sa kanya. At bilang pagtulong sa ating pangunawa sa bilang ng hayop na 666, nais kong i-share itong isang komentaryo ng isang Bible scholar. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi tungkol dito sa talata ng Revelation 13 verse 18 na kung saan ay nabanggit na ang bilang ng hayop ay 666. Ang tinutukoy ko na Bible scholar ay itong si Robert J. Wieland. Doon sa kanyang aklat na The Gospel and Revelation, page 103 and 104, ganito po ang kanyang paglilinaw. No? The Romans of John's day spoke and wrote Latin. Yun daw mga tao, mga Romano na mga tao doon sa panahon ni Juan, na siyang sumulat ng Revelation, ay nakakapagsalita ng salitang Latin. Nakapagsusulat at nakapagsasalita salitang Latin, which the papacy still uses today. This language use the same Roman characters which we use in writings, but it also employed the same characters for numbers. Yan. Ibig sabihin, itong palang mga Romano ay gumagamit ng pareho na yung numerical value doon sa mga letra. Yung Roman numbers na halimbawa ang I ay 1, tapos yung dalawang I na magkatabi is 2, tapos yung V ay 5, yung L is 50, pag C ay 100 at saka iba pa. Ayan. Yung mga itong sa Latin at saka sa Greek ay gumagamit sila ng ganun, Roman numerals. Adding up all the numerical letters in one's name or title in Roman times equaled his number, a common practice among Latin speaking people. So ganun pala yung practice noon, kaya pala may ganito na pangungusap na ginamit dito sa Bible, kasi noon pala uso pala sa kanila yon, yung yung bibilangin yung numerical value ng letra ng pangalan mo at yun na ang magiging numero mo, yun ang magiging number mo. Yan ang tinatawag doon. So dito sa Roman Catholic Bible, yung Douay version, merong may note doon sa baba na ganito daw po ang pagkasabi sa Revelation 13 verse 18. 666. The numerical letters of his name make up this number. Yan. So yung numerical letters of his name make up this number. Kaya ang gagawin lang pala, yung pangalan is tingnan mo yung numerical value, tapos i-calculate mo, i-add mo yung numerical value ng lahat ng mga letra, at yon na ang magiging number. What is the official title or name that the papacy claims as his right? I-focus natin dito sa sa papacy.
Kasi nandito na nga tayo, nakita kasi natin na yung 7 na ibang katangian ay natupad sa kanya. Kaya dito natin tignan kung matupad din sa kanya itong ikawalo. Ganun, wag na tayong punta pa, magpagod pa na mag-compute sa iba pa na wala namang kinalaman dito. Ngayon, saka na lang tayo maghanap kung halimbawa hindi tumugma dito, di sasabihin natin ay hindi pala ang Romano Katoliko ang tinutumbok ng hula na hayop, kasi hindi naman natupad o naganap sa kanya lahat. Iilan lang naman naganap, hindi naman lahat. O baka iba ang gumanap. Pero kung itong pinakahuli ay naganap sa kanya, di sigurado na tayo. Kaya ito po ang sinasabi. What is the official title or name that the papacy claimed as his right? For centuries, the title of the Pope of Rome has been understood to be Vicarius Filii Dei, which means Vicar of the Son of God. At hanggang ngayon, talaga namang magbasa kayo ng mga article tungkol doon, ay talaga namang yun ang pagtawag sa Papa, Vicar of the Son of God, na sa Latin is Vicarius Filii Dei. In view of the fact that the Son of God himself declared the Holy Spirit to be his vicar on earth, ayon sa John 14 verse 16 to 18, this title appear rather presumptuous. These Latin words are found in the Latin document which for hundreds of years the papacy claimed was written by the Emperor Constantine. Ito palang may dokumento na ang tawag doon ay the Donation of Constantine, na doon mababasa na yung official title na parang i-confer doon sa Papa ay yung Vicar of the Son of God. Okay, at saka dito yung ito sabi, these Latin words are found in the Latin document which for hundreds of years the papacy claimed was written by the Emperor Constantine, granting the papacy temporal authority in Rome and supreme spiritual authority over all the churches. Even after the document was proved to be forgery, the papacy still maintained that God had given to the Pope the position and title of Vicar of the Son of God, Christ's personal representative here on earth. Ganun pala yun. Ito ang paglilinaw naman ni Cardinal Henry Edward Manning. Okay? Sabi niya, tungkol dito sa ancient document na ito. Sabi niya, the manner of conceiving and of speaking in those simple ages so represented the providential fact of the donation of God. God gave the vicar of his son, the Pope, the possession of the city in which 30 of his predecessors had sealed their testimony with their blood. The donation of Constantine consisted in the simple providential fact and impulse from God himself. Thus, a modern cardinal uphold this document, ancient Latin document, entitled as an expression of God's will and appointment. The papacy clearly claims to be the vicar of the Son of God, Vicarius Filii Dei in her own language. Yan ang paglilinaw ni Cardinal Henry Edward. Yan po. So ang tanong, yun bang numerical letters ng official title o pangalan ng Pope bilang ulo o pinuno ng Romano Katoliko na Vicarius Filii Dei, kung i-calculate ba natin ay lalabas na 666 nga? Sabi kasi ng salita ng Diyos na sino mang may pangunawa ay unawain ang bilang ng hayop, sapagkat ito ay bilang ng isang tao. Ang bilang niya ay 666. Ayan ang sinabi ng Revelation 13 verse 18. Kaya't i-calculate po natin at titingnan natin kung 666 nga ba ang lalabas o hindi. Dahil kung hindi lalabas na 666, ay hindi pwede na ang Romano Katoliko ang sinisimbolahan ng hayop na may tanda. Kahit pa nakita natin na naganap sa kanya ang 7 katangian. Pero kung ang isang pagkakakilanlan na ito ay hindi masumpungan sa papacy, ay kailangan maghanap tayo ng ibang katuparan ng hula. So let us calculate to see if the papacy fit into the identification of the power represented by the beast with a mark. Ito po ang calculation.
vicarious. Oh. V equals 5 ang value niyan. I is 1. C is 100. A is 0. R is 0. I is 1. U, parehas lang yan sa V, is 5. At ang S, 0. So, itotal mo yan dito vicarious is 112 ang numerical value ng vicarious. Dito naman sa Philly means F-I-L-I-I. F is 0, I is 1, L is 50, I is 1, and I is 1. So, 53. So, yung vicarious is 112, yung Philly is 53. Dito naman sa last na word na D, D-E-I, D is 500, E is 0, and I is 1. So, 501 ang total. So, itotal natin yung numerical value ng tatlo na ito. Vicarious, Philly, D. Ang una, yung vicarious is 112. Philly is 53 and DE is 501. Ay total natin ito, eksakto na 666. Ayan po mga kapatid. Ibig sabihin mga kapatid na hindi lamang yung 7 katangian na pagkakakilanlan sa hayop ang nakita natin na naganap sa Romano Katoliko, kundi maging itong ikawalong katangian tungkol sa bilang ng hayop na 666 ay nakita rin natin na naganap dito sa papacy. Dahil ang official title na ginagamit ng mga popes, mga papa, bilang pangulo ng Roman Catholic Church na Vicarious Filii Dei ay may eksaktong bilang na 666. Kaya't nais kong ibigay ang buod o summary ng mga napag-aralan natin sa mga katangian na ibinigay ng hula bilang pagkakakilanlan sa hayop na nakita natin ang kaganapan sa Romano Katoliko. Kung kaya't dahil naganap lahat itong walong pagkakakilanlan, kaya't walang kaduda-duda na ang Romano Katoliko ang sinisimboluhan ng hayop na may tanda. Nasabi ng ikatlong anghel na huwag nating sasambahin. Okay. Ito po ang buod ng mga katangian ng hayop na makikita sa Romano Katoliko na magpapatunay na siya na ang sinisimboluhan ng hayop. Una po, sabi dito, siya ay nagtataglay ng political at religious powers. Naganap po yan. Number 2, siya ay namahala sa dating teritoryo ng paganong imperyo ng Roma. Yan, totoo din po yan. Number 3, siya ay tumanggap ng trono at kapangyarihan mula sa paganong imperyo ng Roma at kinilala sa history bilang successor ng paganong imperyo ng Roma. Naganap din po yan. Siya, number 4, siya ay nagsasalita ng pamumusong laban sa Diyos. Yan, naganap din. Number 5, siya ay naghari sa buong mundo sa loob ng 1,260 years. Naganap din. Number 6, siya ang nag-usig at pumatay ng maraming mga banal ng Diyos. Natupad din po ito. Siya, number 7, siya ay nasugatan ng sugat na ikamamatay, kaya't naputol ang kanyang mahabang paghahari sa mundo nang si Papa Pius VI ay nahuli at nabilanggo. And last and not the least, number 8, ang bilang ng kanyang pangalan o titulo na Vicarious Filii Dei ay 666. Yan. So, walang ibang tao, gobyerno o organisasyon ang nakaganap sa lahat ng mga katangian na ito, kundi ang Romano Katoliko lamang. Yan. Kung merong hindi sumasang-ayon dito sa ating pinag-aralan, tanggapin natin. Kung hindi ito ang katuparan, hamunin natin sila na ipakita nila kung sino ang kaganapan, sino ang gumanap dito sa mga katangian na ito maliban dito sa sa Romano Katoliko. Kung meron silang maipapakita na nakaganap sa lahat ng mga katangian na ito, di tanggapin natin. Walang ano man yun. Pero kung wala tayong maipapakita na gumanap sa lahat na ito, na mas maganda na talagang eksaktong lahat ng mga katangian at palatandaan na ito ay
makikita doon, ay di huwag na tayong mag-isip pa ng iba. Huwag na tayong tumanggi, kundi tanggapin na natin ang katotohanan na ito palang Romano Katoliko, ito pala ang sinisimboluhan ng hayop sa Revelation chapter 13 verse 1 to 9 at saka 14 verse 9, na sabi ng Panginoon na pag dumating ang panahon na siya po ay hihingi ng pagsamba sa lahat ng mga tao dito sa mundo. Pag dumating po yung panahon na yon, sabi po ng babala ng langit, huwag po nating sambahin. Alam nyo, noong una, sinasamba talaga yan. At hanggang ngayon, sinasamba rin. Linuluhuran yan . Pero hindi lang gaano ngayon. Kasi hindi katulad noon na pagka nagkasalubong daw, yung hari at saka yung papa, hindi naman sila yan nagsishake hand para magpakita na parehas silang mataas na posisyon. Kagaya ng presidente, nakasalubong niya yung presidente ng isang bansa, pareho silang presidente, tapos nagsishake hands lang yan. Ang ibig sabihin, pareho silang nagre-respetuhan being head sa head of states. Pero noong araw, nung ito po ang naghari sa buong mundo, pag sinasalubong niya itong mga hari sa ibang bansa, yung mga hari, sa halip na makipag-shake hands yan sa kanya, lumuluhod yan sa kanyang harapan, hinahalikan ang kanyang tsinelas o sandal. Yan, naging made of gold. Yan. Kaya yan ang magpapakita na siya ay mas mataas kaysa sa ibang tao. At dahil siya ang inaangkin nga niya na siya ang Diyos dito sa lupa, kaya sinasamba talaga yon, linuluhuran. At tandaan ninyo na yung pagluhod ay yan, tanda ng pagsambayan na pinagbabawal ng Diyos na huwag natin luhuran ang tao o sambahin ang sinumang tao. Ayan. So, yan po ang nangyari. At ngayon, na nalaman na natin, ang susunod, madali na lang i-interpret yung ibang mga bahagi ng hula. Madali na lang natin yan maintindihan kung ano yung tanda ng hayop at saka yung larawan ng hayop. Yan po ang isusunod natin na tatalakayin sa susunod na panahon. Mas madali na lang yan maintindihan natin dahil na-establish na natin kung sino ang tinutumbok nitong nakahula na hayop. Na ito pala ay ang Romano Katoliko. So, kung itutuloy natin sa susunod ay magiging mas madali na lang. Pero kaunti na ang ating panahon, sa halip na umpisahan natin, i-defer ko na lang yan para bukas na ating tatalakayin bukas ng gabi, itutuloy natin. Pero bago tayo magtatapos ay mayroong mga katanungan dito na nais kong sagutin bago tayo magsara. Unang tanong dito, sabi, Pastor, tanong ko lang po, doon po ba sa loob ng 1,260 years ay kasama na ang panahon natin ngayon? Yun po. Ang tanong, kapatid, hindi po kasama ang ating panahon ngayon doon sa loob ng 1,260 years. Lipas na po yun. Ang simula ng kwentada ng 1,260 years na ito yung paghahari ng Papa sa buong mundo, ng papacy o Roman Catholic Church, ay nagsimula noong 538 at huminto noong 1798. Nandito na tayo sa 2020 na tayo, di ba? 2020 na. So, matagal ng lipas yun. Okay? At alam natin na mula nung 1798, bumagsak na yung word power ng papacy. Hanggang ngayon, hindi pa naibabalik. Pero, i-advance ko na sabihin sa inyo, na ito ang sinisikap niya ngayon na mabalikan, na makuha niya uli yung ganon na kapangyarihan, yung suporta ng buong mundo. Gusto niya muli na maghari sa buong mundo as a world power. Yan po. At darating ang panahon na maibabalik yan sa kanya for a short time.
Ha? Okay, yan po. And then number 2, mararanasan po ba uli ang persecution for the Christians? Okay. Mararanasan po ba uli ang persecution for the Christians? Kung yung persecutions, generally, ay talagang mararanasan. Sa ngayon nga, ongoing ang persecution po sa ibang bansa. Alam nyo ba na doon sa China is ilang buwan na, last year pa, sinimulan na yung crackdown of churches. Pine-persecute na yung mga Christians. Marami ng mga Kristiyano ang hinuli doon at nabilanggo. Ang iba ay pinagpapatay. So may pa yun, matagal na yun yung persecution doon sa China. Dito naman sa atin, hindi gaano kasi dito democratic country tayo, no? Sa Amerika hindi rin gaano kasi democratic country din. Okay, at sa ibang bansa, sa Pakistan, matagal na rin yun na may persecution doon. Sa India, may persecution din ng Kristiyano sa ibang bahagi ng India, hindi sa lahat ng buong bansa. May mga parte ng India na pine-persecute ang mga Christians. Pero kung ang tinutukoy mo kapatid ay yung persecution ng Romano Katoliko, tulad ng nangyari doon sa loob ng 1,200 years na marami talagang pine-persecute at pinagpapatay, ay totoo po yan, mangyayari uli. Yan po ang paghahandaan natin. Kasi yung ito nga yung kung basahin ninyo ng Revelation chapter 13, may bahagi doon na hindi pa nangyari. Yung gagawa sila ng tinatawag na larawan para sa sa larawan ng hayop. Pagkatapos gagawa ng tanda, ipipilit na tanggapin, at sabi doon sa Revelation 13 verse 10 to 15, sabi na yung hindi sasamba sa hayop at hindi sasamba sa larawan at hindi tatanggap ng kanyang tanda na pinapatanggap sa noo o kaya sa kamay, ay sinabi doon na ang unang mangyayari, hindi sila papatayin, pero merong economic sanction na gagawin, na hindi daw sila papayagan na bibili at makabenta. So kung meron silang produkto, hindi sila makabili, at kung hindi sila makabenta, ibig sabihin yung produkto nila hindi nila maibenta kasi ayaw bibilhin. At saka kung gusto naman nilang magbibili, hindi rin sila bebentahan. Yan ang penalty dahil sa hindi sila sumusunod, hindi sila tatanggap doon sa tanda at hindi sasamba sa hayop. Pero after a short time na nakita nila kung magmatigas pa rin sila, ay pahihigpitan na ang parusa. At sasabihin, hindi na lang economic sanction, hindi na lang yung hindi bebentahan, hindi bibilhin ang kanilang produkto at hindi bebentahan, kundi talagang ang hatol ay papatayin sila. So yun po, mauulit po, magkakaroon ng talagang matindi na persecution sometime in the future. At ito po ang ating hinihintay. Malay natin kung mangyari, hindi pa ako gaanong tatanda mangyayari na ito. Pero sabi nga ng iba, sana hindi mangyari sa aking panahon para hindi ako makasama doon sa persecution. Pero kung hindi naman mangyayari, ibig sabihin malayo na rin ang pagbabalik ni Jesus. Pag nangyari na ito, ibig sabihin malapit ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Malapit na talaga. Ayan po mga kapatid, ang sagot natin dyan. So, antabayanan natin dahil mangyayari. At titingnan natin ang uunahan ko na kayo, hindi pa natin pinapag-aralan, pero sasabihin ko sa inyo, para may idea na rin kayo in advance, ang magiging ang magiging kapartner ng papacy sa pagpe-persecute sa mga tao, ang unang-unang kapartner nila yan ay ang Amerika. Pagkatapos, susunod ang lahat ng mga bansa. Susunod na lahat ng mga bansa kasi
ano na yun eh, ito magiging makapangyarihan, may babalik yung kanyang kapangyarihan noon na siya ang maghahari sa buong mundo. Igagalang yan ng buong mundo ang Pangulo ng papacy. Okay, number 3 na tanong. Ano ang magiging sign na darating? Na darating ang pagpapahirap sa mga tapat na Kristiyano. Yan. Ano daw po ang magiging sign na darating ang pagpapahirap sa mga tapat na Kristiyano? Yan. Antabayanan nyo yan. Yan ay mapapag-aralan nyo natin. Ito ay pag nakita na natin na nabuo na yung sinasabi ng hula doon na tanda. Pag nabuo na yung tanda, na ipapatupad na yung sinasabing tanda ng hayop, yan ay malapit na yung paghihirap na darating. Yan po mga kapatid. Bukas yan po ang tatapikin natin kung ano yung tanda ng hayop. Number 4, gaano po katagal ang itatagal ng 7 salot sa lupa? Ay wala pong binanggit sa Bible, kaya hindi po natin alam kung gaano katagal. Pero hindi kasing tagal ng iniisip ng ibang mga tao na kagaya ng pagpaparusa sa impyerno na sinasabi nila na walang hanggan. Hindi po ganun. Maiksi yan kung i-compare natin sa normal na kalagayan, no? Maiksi lang yun, na panahon, pero kung nandun na tayo sa ganun na paghihirap, talagang matagal na yon. Yun ngang 3 araw na paghihirap, pag ikaw yung naghihirap, matagal yon. Matagal yun. Gusto mo nang kasi gusto mo nang gumaling. Lalo na kung grabing matindi na paghihirap, kahit maiksing panahon ay matagal yan para sa iyo. Pero doon sa hindi naghihirap ng ganong katindi, ay maiksi lang yung panahon na yon. Okay. Hindi natin mabibigyan kung ilang buwan yon. Mahirap na kasi hindi naman sinabi. Magkakamali po tayo niyan pagka magbanggit tayo ng ilang calculation natin. Okay, ang sunod dito, may mamamatay po ba na makasalanan sa 7 salot? Okay. Ang masasabi ko lang dito sa panahon na ito, sa panahon ng 7 salot, walang mamamatay na banal dito. Hindi papayagan ng Diyos na may mamamatay na banal. At bagamat magkakaroon ng taggutom, tag-uhaw at paghihirap, pero protektado ng Panginoon ng kanyang mga anak. Sabi ng hula si Isaias, their waters shall be sure. Tapos bibigyan sila ng pagkain. Panginoon nang magbibigay yun. Pero huwag tayong maghanda. Huwag nating maghanda ng pagkain na sasabihin natin, magdala ako ng maraming pagkain dito sa ganito na kuweba, diyan ako magtatago. Huwag nating gagawin yan. Nanakawin ng ibang tao yan. Basta ang ihanda natin ay ating sarili lamang. Yung pagtatapat na maging puso natin ay maging malinis, tapat tayo sa Panginoon. Yun po ang ating pinakamaganda na paghahanda natin. Basta malinis ang ating puso na wala pong mga bahid na mga kasamaan, yan po ang pinakamagandang paghahanda. At pag tayo po ay nasumpungan na tapat sa Diyos at malinis na ganyan, siya na po ang bahala sa pangangailangan natin. Yan. Pagdating doon, kung may mamamatay ba ng mga masasama, ay mangyari po, malaking porsyento na may mamamatay po doon. Although, doon po sa sinabi, sa Revelation chapter 16, walang sinabi dyan na mamamatay. Pero pag pinag-aralan natin yung katindi ng paghihirap na yon, ay masasabi natin na malaking porsyento na may mamamatay. Bakit kanyo? Yun nga hindi ka kakain, yung magpuwasa ka, hindi ka kakain ng ilang araw, meron nang namamatay.
Yung hindi kakain ng 2 araw, may namamatay na nga yun eh. Tapos hindi pa iinom, may namamatay na. Eh di mas lalo doon, matindi. Oh. Tapos yung ano doon, yung sabi yung init ng araw ay titindi, talagang mapapaso silang parang apoy. Alam nyo, nung nagkaroon ng heat wave doon sa Amerika, maraming na heat stroke namatay. Eh mas matindi pa kaysa yung heat wave sa Amerika. Ang mangyayari ay di talagang kung may namatay nga doon sa hindi gaanong matindi na heat wave, eh, lalong malamang na meron ding mamamatay dyan. Tapos doon sa ano, yung pagbagsak ng mga yelo na 30 kilos each ang kalaki, eh kung ikaw ang matamaan doon, eh yung bahay mo yun ang mabagsakan, ay di napisak ka na doon sa ilalim. Oh, so malaking porsyento na merong mamamatay. Although wala namang nabanggit doon sa Revelation chapter 16. Ilang beses kong inulit na binasa, wala akong nakita doon na sabing may namamatay. Okay. So, eto naman, merong nakatanong sa nakalipas dito, no? Good PM po, Pastor. Tanong ko lang po, maliligtas po ba ang mga taong bumabata lang sa biyaya ang kanilang kaligtasan? Ngunit pinapawalang bahala ang kautusan ng Diyos. O eto, linawin ko ito mga kapatid merong 2 paraan ng kaligtasan. Isang paraan ay hindi pwede na mangyari at yung isa, yun yung pwede. Ito yung pong yung kaisipan na maliligtas ang tao sa pamamagitan ng kanyang pagsunod sa kautusan, yan po ay hindi pwede. So kung meron pong nag-iisip na sabi siya ay sumunod sa kautusan ng Diyos para siya ay maligtas, mali po yun. Hindi po yun ang tamang paraan ng kaligtasan, kasi lumalabas na parang iniitsapuera mo na si Kristo bilang tagapagligtas, kasi doon ka tumitingin doon sa pagsunod mo sa kautusan na yon ang pag-asa mo na maligtas. Although yan ay legal at katanggap-tanggap, pero hindi po mangyayari yon dahil hindi mo kaya na sumunod. So ang kalalabasan mo doon, bagsak ka sa bandang huli. Hindi ka maliligtas kung yun ang yung susubukan. Okay, dito naman po sa ang umaasa na maliligtas sa pamamagitan ng biyaya, ganito po yon, ipaliwanag natin. Totoo na ang legal na paraan para maligtas ang tao ay sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Yan ang pinaliwanag ni Kristo doon sa Matthew chapter 19 verse 16 and 17. May nagtatanong kasi na lalaki doon, sabi niya, Panginoon, ano po ang mabuting dapat kong gawin para ako ay magmana ng buhay na walang hanggan? Sabi ni Kristo, kung gusto mong pumasok sa buhay na walang hanggan, tuparin mo ang kautusan. Yun po yung legal na proseso. Pero sabi ko, kung ito ang gusto nating sundin, hindi tayo maliligtas. Bakit? Sa kadahilanan na hindi natin kaya na sundin yung kautusan ng Diyos nang ng sakdal. O di kung titimbangin din ng tayo, matutulad tayo dito sa mayaman na nung sinubukan ng Panginoon kung talaga bang nakasunod, kasi sabi niya, ay ganun pala di madali lang yun, kasi mula nung pagkabata ko ay sinunod ko na yung kautusan. Nung subukan ng Panginoon, ay nasumpungan man na hindi talaga siya nakasunod. Simple lang yung tanong ng Panginoon, sabi niya, sige, humayo ka, ibenta mo lahat ng ari-arian mo, ibigay mo sa iyong kapwa at sumunod ka sa akin. Ano ang ginawa niya? Nung napag-isip niya, ay, paano kung magagawa yon? Pinaghirapan ko yung kayamanan ko, ibibigay ko sa mga taong mahirap, ay hindi pwede yon. Hindi ko magagawa yon. Kaya nalungkot siya, umuwi na lang siya na hindi sumunod kay Kristo. Okay, nagpapakita lang na hindi talaga siya nakasunod sa kautusan. Kasi kung totoong mahal niya ang Diyos at mahal niya ang kanyang kapwa sa buong puso niya, magagawa sana niya yon.
Pero hindi naman niya kaya yon. Hindi niya nagawa, ibig sabihin, hindi niya natupad yung pinaka-prinsipyo talaga ng kautusan. So, wala pong makasunod sa lahat ng kautusan sa kanyang sariling pagnanais o sariling lakas. Kaya walang maliligtas sa pamamagitan po ng pagsunod sa kautusan. Okay. Ngayon, paano po tayo maligtas sa pamamagitan ng biyaya? Paano po yung biyaya na ito? Ganito. Ang biyaya naman po, dahil tayo po ay walang kakayanan na sumunod sa kautusan, nang walang pagkukulang, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili sa pagitan ng ganon, kaya't si Kristo po ang pumunta rito. Lahat tayo bumagsak, nagkasala, dumating si Kristo para iligtas niya tayo. Yun po yung biyaya. Iniligtas niya tayo kahit hindi tayo karapat-dapat na iligtas kasi nga makasalanan tayo. So yun yung tinatawag na biyaya, unmerited favor. Paano po niya tayo iniligtas? Una, yung kasalanan natin, binayaran niya, siya ang nagbayad. Pangalawa, yung kautusan na dapat natin sundin para makamtan ng buhay na walang hanggan, siya na rin ang tumupad para sa atin. Kaya sabi niya sa Matthew 5 verse 16 to 18, hindi ako pumarito upang sirain ang kautusan, kundi upang ganapin. So siya po ang gumanap ng walang hanggan. Kaya nakuha niya yung buhay na walang hanggan, at ang buhay na walang hanggan na yon na pinaghirapan niya, yon ay ibibigay na ngayon sa atin na bilang regalo o libre. Kaya naging biyaya ang pagkaligtasan. Anong kaligtasan na yon? Kabayaran ng ating kasalanan, biyaya yon sapagkat si Kristo ang nagbayad, papatawarin niya tayo dahil binayaran ni Kristo ang ating kasalanan. Pangalawa, yung buhay na walang hanggan ay biyaya para sa atin, regalo, kasi si Kristo ang tumupad sa kautusan. Siya po ang naghirap para makuha niya at nang sa ganon ibigay sa atin na libre. Ayan po. So, yun po yung sinasabi na umasa tayo ng ating kaligtasan dahil sa biyaya ng Panginoon, hindi dahil sa ating pagsunod. So, kung ganon, bakit kailangan yung pagsunod? Ganito po yun. Bagamat hindi tayo hinihingian ng Panginoon na sumunod sa kautusan para maligtas dahil hindi natin kaya, ngayon na nanampalataya tayo kay Kristo, gusto ng Diyos na tayo ay sumunod, pero huwag natin gawin na ang motibo na pagsunod natin ay upang maligtas. Hindi po. Sabi ni Kristo doon sa John chapter 14 verse 15, kung mahal ninyo ako, sumunod kayo sa aking mga palatuntunan. So yun po ang motibo kung bakit tayo dapat sumunod sa kautusan. Huwag tayo hindi tayo pinapasunod ni Kristo sa kautusan para maligtas. Kundi tayo po ay iniligtas ni Kristo dahil sa biyaya, upang sa ganon ay tayo po ay makasumunod sa Kanya nang dahil sa pag-ibig. So susunod tayo sa kautusan, unang-una bilang pagpapasalamat natin sa Diyos na siya iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng biyaya. Pangalawa, sumunod tayo sa kautusan dahil mahal natin si Kristo. Yun ang sabi ni Kristo. Kung mahalin niyo ako, sumunod kayo sa aking mga kautusan. Yun po ang tama na motibo ng pagsunod, mga kapatid. So, ayan po. Ngayon, maliligtas ba yung umaasa sa kaligtasan sa magitan ng biyaya pero pinapawalang bahala yung kautusan? Masasabi po natin na mali yun. Kaunting linaw lang yun sana para maintindihan. Dapat, pag tayo po ay iniligtas sa biyaya, kailangan sumunod tayo sa kautusan. Pero ang motibo natin sa pagsunod, yun nga, dahil sa mahal natin ang Panginoon. Yan po, mga kapatid. Tulad ng mga anak na tignan nyo, sa isang bahay, pag nagtatrabaho, pag kumuha ka ng tagalabas na magtatrabaho, swiswilduhan mo yan. Kaya yung hindi kabahagi ng bahay, sambahayan, pag magtrabaho sa atin, ay magtrabaho yan dahil sa sweldo. Gusto nilang tumanggap ng sweldo, sahod, upahan. Pero yung anak na nasa loob ng bahay, pag magtrabaho yan, hindi humihingi ng sahod. Di po ba?
Eh bakit nagtatrabaho yung anak natin sa ating tahanan, sa ating lupa na walang bayad? Kasi anak eh. Kaya hindi sila nagtatrabaho dahil sa sweldo. Hindi. Ganon din yung sa atin. Tayo po bilang mga anak ng Diyos, hindi tayo sumusunod sa kautusan ng Diyos dahil sa inaasahan natin na kaligtasan. Hindi. Kundi dahil mahal natin ang Diyos at na siya ang nagligtas sa atin, kinupkup niya tayo at kabahagi natin, anong tawag doon? Kabahagi na tayo ng pamilya. At yung buhay na walang hanggan, mga kapatid, yan ay regalo ng Panginoon. Tanggapin natin na walang bayad. Yan po. Ano po ba ang paliwanag nyo sa tribulation o rapture? Okay. Wala na tayong panahon, hindi ko maipapaliwanag ito. Pero abangan ninyo, yung nagtatanong dito, abangan mo lang, magkakaroon po tayo ng topic sa susunod na panahon tungkol dito. So hanggang dito lang po. Ito lang po yung mga katanungan na dumating. So kung meron pa pong mga katanungan dyan na sa ating pinag-aaralan na hindi pa malinaw sa inyo, pwede po kayong magtanong. Ngayon, kung hindi kayo kontento doon sa aking sagot, meron pa po kayong gustong linawin, kung hindi ko natumbok yung pinupunto ninyo, maaari po kayong magtanong muli. At linawin nyo yung tanong nyo para mas makuha ko, maintindihan ko at maibigay ko naman ang tamang sagot sa inyong depende sa inyong tinatanong. Yan po mga kapatid. So dito po tayo magtatapos sa ating programa. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa kitaasan po ng mga langit, kami nagpapasalamat at nakapag-aral kami ng maayos ngayong gabi. Salamat po sa inyong tulong at paglilinaw sa amin. Tulungan niyo po kami na maikintal ang katotohanan na aming napag-aralan ngayon at nawa po ay pagdating ng panahon kapag ang Romano Katoliko ay maibalik ang kanyang kapangyarihan at pipilitin kami na sumamba sa kanya, lumuhod at tanggapin ang kanyang tanda. Ngayong alam na namin, tulungan niyo po kami na tayuan namin ang katotohanan kahit pabantahan kami na papatayin kung hindi kami susunod, tulad ng kanilang ginawa noon na pinagpapatay ang mga Kristiyano na hindi sumusunod sa kanila, ay gagawin din nila in the near future. Tulungan niyo po kami na magiging tapat kami at maangkin sana namin yung pangako na kung kami ay tapat sa hanggang sa kamatayan ay pagkakaloob mo sa amin ang putong ng buhay. Po ang aking dalangin para po sa akin, sa aking pamilya, mga anak, mga kamag-anak, sa aking ka-churchmate at sa lahat po ng mga kapatid na nakikinig sa aming programa gabi-gabi. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, dito po tayo nagtatapos sa ating programang gabi. Good evening po sa lahat. Salamat sa inyong pagpapatnubay. Nawa po ay magkaroon kayo ng maayos at mapayapang pagtulog ngayong gabi.